Sa isang laban na tumagal lamang ng ilang minuto, tuluyang nagwakas ang ilang daang libong taon ng panlilinlang. Sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi laban ang nasa isip ni Loki. Hindi tagumpay, hindi suklam. Kundi, ang isang ngiting matagal na niyang kinimkim. Ang ngiti ni Brunhilde. Ang babaeng minahal niya ng taimtim, ngunit kailanmay hindi naging kanya. At sa pagtagos ng bala sa kanyang noo, higit pa sa laman ang napunit. Kasama nito ang pag-asa, ang pagsisisi, at ang mga salitang, mahal kita, na hindi na niya kailanman nasabi sa babaeng pinakamamahal niya. At sa katahimikan ng kanyang huling hininga, naiwan ang isang Diyos, hindi bilang mandirigma, kundi bilang isang pusong kailanmay hindi naunawaan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 105. 7 minuto at 49 na segundo. Sa simula ng full chapter 105, makikita sa gitna ng mesa ang isang teapot, isang tasa, at samut-saring masasarap na tinapay, maayos na nakaayos na parang isang tahimik na hapon. Ilang saglit pa'y maririnig ang paghigop ng tsaa mula sa isang lalaki. Walang iba kundi si Jack. Naroon siya sa kanyang paboritong silid, isang lugar ng katahimikan at pagninilay, kung saan malaya niyang naibubuhos ang kanyang mga obserbasyon sa anyo ng pagninilay-nilay. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Jack ang kanyang nasaksihan sa ika-11 laban. Para sa kanya, ang plano ni Loki ay isang tunay na kasuklam-suklam na balak, isang mapanlinlang na estratehiyang ubod ng tuso, na kahit siya na may kakayahang makita ang tunay na kulay ng emosyon ng isang nilalang ay nabiktima pa rin. Oo, kinopya ni Loki ang anyo at lakas ng 3 kilalang Diyos. Ngunit ang higit na nakapangingilabot ay ang paggamit niya ng teknik na tinatawag na Vedrung. Ang kanyang clone, na siyang ginamitan ng teknik na ito, ay hindi lamang kamukha ng orihinal. Maging ang kulay ng emosyon nito ay eksaktong tumugma, isang bagay na hindi pa niya nasaksihan noon. Napagtanto ni Jack na ang Vedrung ay isang pambihirang abilidad, nakakakilabot at halos imposibleng labanan. Kung sakali raw na siya ang humarap kay Loki sa round 11, inamin niya ng buong pagpapakumbaba na wala siyang kalaban-laban sa ganoong antas ng panlilinlang. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na gumimbal sa kanyang damdamin ay hindi lamang ang teknik ni Loki, kundi ang mga sumunod na pangyayari. Mga panlilinlang na magkakapatong, mga emosyong nagsama-sama, at sa dulo, ang pagtagpo ng pag-ibig at paninindigan. Hanggang ngayon, sa bawat pagbabalik tanaw ni Jack, naninindig pa rin ang kanyang balahibo. At sa pagtatapos ng kanyang pagsasalaysay, binigyang diin ni Jack na ang laban ng round 11, na tumagal lamang ng 7 minuto at 49 na segundo, ay naging bahagi na ng mga alamat. Para sa kanya, ang pagsasama ng pagkatao at pagkadyos, ang kanilang emosyon, sakripisyo, at pagkatao, ay ang pinakamataas na anyo ng sining. Muling bumalik ang tagpo sa gitna ng matinding labanan. Mula sa itaas, isang ibon ang tahimik na nakamasid sa kaguluhan sa ibaba, tila tagapagbalita ng kamatayan. Sa parehong sandali, sabay na umatake sina Loki at ang clone ni Thor mula sa likuran ni Zemo. Ngunit sa kabila ng paparating na panganib, nanatiling nakatuon ang atensyon ni Zemo sa isang bagay, ang nakahandusay na katawan ng clone ni Heracles. Hindi niya inaalis ang tingin, waring may kutob na may kakaiba sa eksenang iyon. At tama nga siya. Sa loob ng tila wala ng buhay na katawan ng clone ni Heracles, naruroon si Loki, nagtatago, may mapanlinlang na ngiti sa labi, at tahimik na naghihintay ng perpektong sandali upang umatake. Butas ang dibdib ng Diyos ng panlilinlang, at sa kanyang isipan, iisa lang ang may kakayahang tumama ng ganoon ka-eksakto sa vital spot ng kanyang clone, si Zemo. Kaya't tiwala si Loki na ang mismong galing sa pag-asinta ni Zemo ang magiging susi ng kanyang tagumpay. At dito na isisiwalat ang tunay na panlilinlang ni Loki. Isang estratehiyang pinino mula sa isang mapangahas na plano. Matapos isakripisyo ang kanyang clone gamit ang teknik na Vedrung, at mapaniwala ang lahat na siya'y tuluyang napatay, isinagawa ni Loki ang unang hakbang ng kanyang masalimuot na estratehiya. Ginamit niya ang Heimstringla upang balutin ang sarili ng maitim na aura ng kapangyarihan. Dinaglaon, ang aura ay humubog at naging anyo ng clone ni Heracles, at sa loob nito, palihim siyang nagkubli. Mula roon, inihanda niya ang isang sorpresang pag-atake. Ngunit alam niyang laban sa isang dalubhasang sniper, hindi sapat ang bilis, kahit ang biglaang pagsalakay ay may kalakip na peligro. Isang tama lang sa maselang bahagi ng katawan, at tiyak na babagsak ang clone. Ngunit narito ang tunay na tusong bahagi ng kanyang plano, hindi nakaayon sa tamang anatomical na posisyon ang mga vital organs ni Loki habang siya'y nakatago sa loob ng clone.
Kaya't kahit tamaan ito sa mga karaniwang tinuturing na vital spots tulad ng puso at utak, bahagyang lilihis ang bala mula sa tunay na lokasyon ng kanyang lamang loob, isang kalkuladong pagbabaluktot sa loika ng katawan upang makaligtas. Batid ni Loki ang panganib. Alam niyang kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magtapos sa kanyang kamatayan. Ngunit lubos ang kanyang kumpiyansa dahil sa mismong kasanayan ni Zemo. Ang perpektong pag-asinta ng sniper ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Dahil tinamaan nito ang eksaktong vital point ng clone, pero hindi ang sa kanya. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang panlilinlang. Habang nagkukubli sa loob ng katawan ng clone ni Heracles, bago pa man umabot sa kasalukuyang tensyon, lihim nang naghanda si Loki ng mga reserba, mga karagdagang clone na maingat niyang ibinaon sa ilalim ng lupa. Nakatago ang mga ito sa mga posisyong imposibleng mapansin agad, lalo na ng isang sniper. Sila ang mga kopya ni na Loki at Thor, na sa mismong sandaling iyon, ay sabay-sabay lumitaw sa likuran ni Zemo. At habang patuloy silang lumalapit, si Loki, sa loob ng kanyang pinagtataguan, ay kumbinsidong malapit nang matapos ang laban. Ang plano, sa sandaling tumalikod si Zemo upang harapin ang dalawang clone at itutok ang kanyang baril, doon nalalabas ang tunay na Loki mula sa katawan ni Heracles. At sa mismong sandaling iyon, isang mabilis, mapanlinlang, at tiyak na nakamamatay na pag-atake, iyan ang binabalak ni Loki. Isang biglaang pagputol sa ulo ng tinaguriang sniper ng sangkatauhan. At sa gitna ng kaguluhan ng bakbakan, naniniwala siyang isisilang ang pinakadakila niyang panlilinlang. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyang laban. Sa panahong ito, doon lamang tunay na napagtanto ni Loki ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan, na sa lahat ng nilalang na kanyang hinarap, si Zemo ang pinakamapanganib. At sa gitna ng pagbubuo ng konklusyong ito sa kanyang isipan, muling namataan ang isang maitim na ibon na umiikot sa himpapawid. Isa ito sa mga lihim na clone ni Loki, ang ika-4. Tahimik itong lumilipad sa ere upang bigyan si Loki ng mas malinaw na tanawin ng labanan. Isang mata sa langit, tagapagsiyasat ng perpektong tiyempo. Sa kanyang kalkulasyon, sapat na ang lahat. Sa oras na tumalikod na si Zemo upang harapin ang dalawang clone na papalapit mula sa kanyang likuran, iyon ang hudyat na kanyang hinihintay, ang simula ng pagtatapos. Ngunit hindi iyon ang kanyang nasilayan. Sa halip, nakatutok si Zemo sa katawan ng nakahandusay na clone ni Heracles, ang pinagtataguan ni Loki. Maingat niyang inalis ang lumang bala mula sa kanyang bolt-action rifle, walang bahid ng pagmamadali o kaba. Sa bawat galaw ni Zemo, dama ang katahimikan ng kamatayan. Hindi pa rin umaalis ang kanyang asinta sa bangkay na clone. Para sa kanya, hanggat hindi ito nagiging maitim na usok, nananatili itong banta. Para kay Loki, nagsimula ng mabuo ang pangamba. Mabilis na nanlaki ang kanyang mga mata, at isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang kalamnan. Wala pa ring kumpirmasyon ng tagumpay. Sa halip na pumasok sa bitag, tila nabasa ni Zemo ang lahat. Sa bawat segundo, pakiramdam ni Loki ay siya ang tinutunaw ng sariling estratehiya. Napupuno ng tanong ang kanyang isipan, nabulag ba siya ng tiwala sa plano? May nawala bang detalye sa kanyang paningin, na siya namang nakita ng sniper? Samantala, sa VIP room ng Valhalla Arena, tumindi ang tensyon. Si Ares ay puno ng galit at pagkasabik. Sa kanyang paningin, isang pagkakamali ang ginagawa ni Zemo, hindi raw nito alam na nasa likuran na nito ang tunay na panganib. Nananatili ang sniper sa kanyang posisyon, gayunman, alerto pa rin siya sa paligid. Lalong tumindi ang kaba ni Loki. Hindi na niya alam kung dapat pa bang ipagpatuloy ang plano. Ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik pa. At saka dumating ang sandali. Muling ginamit ni Zemo ang Reaper's Contract, isang kasunduan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pinili niyang bala, ang kanyang sariling pancreas. Isa na namang bahagi ng sarili ang isinakripisyo. Maingat niyang inihanda ang kanyang rifle, gamit ang sariling organ, at inihanda ang huling putok. Ngunit bago pa man makalabit ang gatilyo, agad na kumilos si Loki. Ipinalapit niya ang kanyang ibon mula sa himpapawid, bumulusok ito papalapit kay Zemo, agad siyang lumipat patungo rito, isang biglaang spatial shift mula sa katawan ng clone patungong sa ibon. Kasabay ng kanyang paglisan, unti-unting naging maitim na usok ang katawan ni Heracles, tanda ng kanyang pag-alis. Wala nang banta sa harap ng sniper. Gamit ang Gate of Resurrection, agad na lumitaw si Loki sa himpapawid. Isang mabilisang paglabas, isang huling pag-atake. Naglabas siya ng sandata, at sa kanyang paniniwala, ito na ang huling pagkakataong maaari niyang kunin ang tagumpay. Dahil ang maingat niyang plano, ay hindi naganap sa paraang inaasahan niya.
Napanganga ang mga Diyos, maging sina Heimdall, Brunhilde, Buddha, at maging ang mga Greek gods ay hindi makapaniwala sa biglaan at mapangahas na galaw ng Diyos ng panlilinlang. Mula sa itaas, buong lakas na bumulusok pababa si Loki. At sa mismong sandaling iyon, isang putok ang umalangaw-ngaw sa hangin. Mula sa sniper na nanatiling matatag sa kabila ng lahat. Isang bala ang kumawala, sumiklab sa ere, at sabay sa pag-atake ni Loki. Doon nagsalubong ang bala at sandata, ang banggaan ng dalawang kapalarang magkalaban. Sa isang iglap, ang bala ay nasa harapan na ni Loki. At sa loob lamang ng segundo, tumama ito sa kanyang noo. Walang palya, walang sagabal, wala nang pagkakataon upang magbago ng tadhana. Tila ba bumagal ang takbo ng oras. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, isang mukha ang agad na sumagi sa isipan ni Loki, ang kay Brunhilde. Ang babaeng minsang nagbigay ng ngiti sa kanya, at sa bawat ngiting sumunod mula noon, doon niya natagpuan ang kakaibang saya na noon lang niya nadama. Sa puso at isipan ni Loki, iisa lamang ang sigaw, sana'y nasabi niya noon pa, na mahal niya ito. Sa Valhalla Arena, kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata ni Brunhilde. Tahimik ang paligid, ngunit ipinahiwatig ng mga may akda na sa kabila ng lahat, may masidhing ugnayang namagitan sa kanila, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang dating magkaibigan na may matibay at masayang pinagsamahan. Isang koneksyong kailan may hindi nabigkas, ngunit dama hanggang sa huling hininga. Sa pagtagos ng bala sa ulo ni Loki, kasabay nito ang pagtama ng kanyang sandata kay Simo. Ngunit hindi naging malubha ang pinsala ng sniper, na isalba niya ang sarili sa huling saglit, nang mailihis ang mukha sa tama. Habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan, isang maaliwalas na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, kasabay ng pagpatak ng mga luha. Buong puso at may kapayapaan niyang tinanggap ang kamatayan. At sa tagpong iyon, nagimbal ang lahat ng nanunood. Hindi makapaniwala ang mga Diyos sa nasaksihan, ang Diyos ng panlilinlang, nabigo sa paraang walang sino man ang inaasahan. Walang nakahula na sa ganitong paraan magtatapos ang laban. At sa mismong sandaling iyon, naisulat sa kasaysayan ng kalangitan ang pangalang Simo Häyhä, ang pinakadakilang sniper ng sangkatauhan. Nadagdagan ang bilang ng kanyang napatay, 543. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit. Kasabay ng muling pagtaas ng kanyang kill count, bumalik ang matagal ng sakit, isang kirot na matagal nang nananahimik sa kanyang puso. Sa pagkamatay ni Loki, magkahalong emosyon ang sumiklab sa paligid. Nagbunyi ang sangkatauhan, habang nagnitngit sa galit ang mga Diyos. At sa pagbagsak ni Simo sa malamig na nyebe, isang tahimik ngunit matinding eksena ang sumunod. Lumuluha si Brunhilde. Hindi niya ito binigkas, ngunit ipinaramdam sa atin ang mesensi ng damdamin ng isang Valkyrie, isang tahimik na paghingi ng tawad, at lubos na pasasalamat. Sa kanyang puso, marahil ay batid niyang ibinigay ni Loki ang panalo kay Simo. At doon nga, sa gitna ng katahimikan at pagluha, muling umalangaw-ngaw ang tinig ni Heimdall. Ipinahayag na ang nagwagi sa round 11 ng Ragnarok, ay walang iba kundi ang pinakamahusay na sniper ng sangkatauhan, Simo Häyhä. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusis ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ang taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Nangangoto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdapang salaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y tagapagsalaysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling pagkilay. Sa init ng digmaan, siya'y naririnig, boses na walang takot, tunog ng pag-ibig. Sa bawat hakbang ng bayani